Magandang araw mga ka-angels. Ating puntunghayan ang ikapitong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Moments of Love. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganun na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising si Julian na tila napakahabang panahon siyang nakatulog. Hindi niya maintindihan ang sarili, pero alam niyang may mali sa kanya. Good morning, Iha. Muntik na siyang malaglag mula sa kama nang marinig ang tinig na iyon ni Enrico. Nasa loob pala ito ng kanyang silid. Good morning ho. Ganti niyang bati rito. Are you ready to go home? Ho? Ngayon na ang labas mo ng ospital, Julian. You look so perfect. Nasisihan nitong sabi na tinitigan pa siya. Ano hong sabi niyo? I mean, you look perfectly well. Kaya nararapat lang na i-discharge na kita. Marahan siyang napatango. Ilang sandali pa ay isang matandang babae ang pumasok doon. Kasunod ang isang may edad na rin ngunit magandang babae. This is Yaya Ading, Julian. Tukoy ni Enrico sa matandang babae. And this is my wife, Dr. Letty Bernardo. Maluha-luhang lumapit sa kanya si Yaya Ading. Ang alaga ko. Nako, halika nang umuwit, alam kong miss na miss mo na ang iyong silid. Salamat ho. Iyon lang ang tanging niyang nasabi. Ngunit ang pakiramdam na pamilyar sa kanya ito ay hindi niya naramdaman. Estranghero pa rin sa kanya ang dalawa. Napansin naman niyang tahimik siyang pinagmasdan ni Letty. Kung ano ang nasa isip nito ay hindi niya mahulaan at wala siyang choice kundi makiayon sa mga ito. Pipilitin niyang kilalanin ang mga bagay at tao na ayon sa mga ito ay alam niya. Ngunit nakalimutan niya dahil sa kanyang sakit na amnesia. Kahit na nakalabas na si Julian ng ospital, ay inisikaso pa rin siya ng mag-asawang Enrico at Letty Bernardo. Bukod sa impormasyon na ikakasal na pala siya kay Francis, ay sinabi rin sa kanya na mag-asawa na pag-aari ng pamilya niya ang Mauricio General Hospital na pinanggalingan niya. Bukod doon, ay mayroon din silang real estate company sa Maynila na isang buwan na niyang pinamamahalaan bago naganap ang aksidente niyang pagkahulog sa hagdan. 2 araw na siya sa luma, ngunit malaking bahay na ayon kay Dr. Enrico Bernardo ay ancestral house ng mga Mauricio. Luma na ang kanilang bahay, ngunit matibay pa rin ang bawat haligi niyon. Ang mga dingding ay maayos pa rin ang pintura. Kasulukuyan siyang nasa gitna ng maluwang na sala. Kanina pa rin niya pinagmamasdan ang mga picture frames sa ibabaw ng piano na maituturing na valuable pieces sa loob ng tahanan ng mga Mauricio. Nakakita siya ng mga luma at bago niyang larawan sa mga iyon. Isa sa mga pumukaw sa kanyang atensyon ay ang larawang kasama niyang isang moreno at gwapong lalaki. Kinuha niya iyon sa ibabaw ng piano at tinitigan. Marahil iyon si Francis. Subalit habang pinagmamasdan niya ang mukha nito, ay wala siyang nadamang pananabik na makita ito ng personal. Kasama ba sa sakit na amnesia ang makalimutan ang damdamin para sa isang minamahal na tulad ni Francis? Julian, nilingon niya ang pinagmula ng tinig. Yaya Ading? Alanganing ngiti ang sumilay sa mga labi niya na makita ang titig na titig ito sa kanya. Bakit ho? Hindi nakatiis na tanong niya. Mabilis naman itong umiling. Pasensya ka na, Iha. Parang may kakaiba sa'yo eh. Ano ho iyon? Naguguluhan niyang tanong. Hindi niya gusto ang nakikitang pagkalito sa mukha nito. Ewan ko nga eh. Hindi ko matukoy kung ano iyon. Pero Iha, sigurado ka bang hindi mo natatandaan ang Yaya Ading mo? Abay ako ang nag-alaga sa iyo ng napakatagal na panahon pagkatapos ay... Adela, putol na tinig na nagmula sa front door ng bahay. Dr. Bernardo, humakbang ito palapit sa kanila. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na may sakit si Julian? Kailangan niya ang tulong mo sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanya ng mga bagay na madalas na niyang ginagawa noon na sa gayon, mapabilis ang pagbalik ng kanyang nakaraan. Bakit ba inuulan mo pa ng tanong ang bata? Pasensya na, Dok. Hindi lang ho kasi ako makapaniwalang totoo palang may sakit na nakakalimutan ang sarili at nakaraan niya. Napailing naman si Enrico. Mabuti pa'y hayaan mo munang makapagpahinga si Julian sa kanyang silid.
Oho, muling inilapag ni Julian ang larawan nila ni Francis at tila napansin iyon ni Enrico. Iha, pasensya ka na kung wala pa rin si Francis. Nagkaroon kasi ng medical mission ang team nila sa malayong lugar. Pero huwag kang mag-alala, kapag dumating siya ay tiyak na ikaw kaagad ang pupuntahan niya. Marahan lamang siyang napatango sa sinabi nito. Bigla niyang nahiling na sana ay hindi na dumating ang pagkakataong iyon. Dahil mangangahulugan lamang na haharapin niya ang paghahanda para sa nalalapit nilang kasal. Iiwanan na muna kita sa yaya ading mo. Bukas din naman ng umaga ay naririto ako upang tiyakin ang kalagayan mo. Pagtango lamang ang tanging na isagot niya rito. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit hindi niya maramdaman na totoo ang concern ay pinapakita nito sa kanya. Pagdating ni Enrico sa kanilang tahanan ay napansin niya kaagad ang sasakyan ni Francis sa garahe. Malalaki na ang hakbang na pumasok siya sa loob ng kabahayan. Sa wakas ay magkakatagpo rin sila ng kanyang anak. Ilang araw na ito nakabalik sa kanila, ngunit kapag dumarating siya galing ng ospital, ay kaaalis lang nito patungo sa kung saang lakad. Francis! Francis! Malakas na tawag niya sa pangalan nito. Enrico! Humahango sa lumabas ang kanyang asawa mula sa dining room. Nasaan ang magaling mong anak? Nagpapahinga sa kwarto niya. At may gana pa siyang matulog, ni hindi man lang niya naisip kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Umaalis yan nang hindi man lang natin alam kung saan siya nagpupunta. Akmang pupuntahan niya ang kanyang anak sa silid, nang pigilan siya ng kanyang asawa. Ano ka ba naman, Enrico? Maaari bang hayaan na muna nating makapagpahinga ang bata? Pagod na pagod siya. Pagod? Saan? Sa ilang araw niyang paglalamiyerda? Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo, Leticia. Kinukonsinti mo. Halika na nga muna sa silid natin at may pag-uusapan tayo. Hinila siya nito pakyat sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. May mga folders na nakakalat sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa. Ano na naman yung pinagkakaabalahan mo? Kunuot niyang tanong. Heto, statement of accounts lang naman ng ospital, Enrico. At sa laki ng kinuha mong halaga sa pondo ng ospital, eh hindi ko malaman kung paano madodoktor ang mga iyon para hindi mapunan ng accountant ng ospital. At baka makarating pa kay Julian ang malaking halaga na nawawala roon. Bago pa niya mahalata iyon, eh sisiguraduhin kong kasal na sila ni Francis. At aalalahanin mong hindi tunay na Julian ang nasa bahay ng mga Mauricio. Napatitig ang asawa niya sa kanya. Paano kung bigla na niyang makilala ang sarili? Paano kung magising na lang siya na siya ay si Gwendolyn Lacuesa? Inakbayan niya ito. Kaya nga dapat ay maikasal na sila ni Francis. Ayokong mag-aksaya tayo ng panahon. Kaya nga una ko nang nilinis ang kalat natin sa ospital. Ang malaking halaga na kinuha ko sa pondo ng ospital ay ibinayad ko sa mga taong nakakaalam na patay na si Julian para lumayo at manahimik sila. Lumayo ito sa kanya at bumungaw sa bintana ng kanilang silid. Natatakot ako sa ginagawa natin, Enrico. Sooner or later ay mababalik ang katinuan ni Gwendolyn Lacuesa. At kapag dumating ang oras na iyon, ay katapusan na natin. Baka sa kulungan tayo pulutin pare-pareho. Nilapitan niya ito at masuyong inakbayan. No, Leticia, hindi mangyayari iyon. Dahil si Gwendolyn Lacuesa ang tatapusin ko at hindi ang kaligayahan natin. Bigla itong napaharap sa kanya. Anong gagawin mo sa kanya, Enrico? Sa halip na sumagot, ay iginayan niya ito patungo sa kama. Matulog ka na, Leti. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Basta ipinatag mo lang ang loob mo na mapapasa atin ang kayamanan ng mga Mauricio nang walang balakid. Lihim siyang nagpasalamat nang hindi na ito nagsalita at nagreklamo. Tahimik lamang itong nahiga sa kama at siya naman ay pumasok sa banyo. Patay na si Gwendolyn Lacuesa. Iyon ang pagkakaalam ng pamilya nito. At tototohanin niya na mawala na ito ng tuluyan kapag bumalik na ang memorya nito. Subalit sisiguruhin niyang nasa kanila na ang kayamanan ng mga ito bago pa iyon mangyari. Matagal nang nakaharap sa salamin at panay ang suklay sa mahaba niyang buhok si Julian. Katatapos lang niyang maligo at hindi niya malaman kung alin ang isusuot sa mga damit na nasa closet. Magaganda naman ang mga iyon. Ngunit hindi niya gusto ang estilo. Wala yatang blouse na naroroon na hindi malalim ang neckline. Nang isukat nga niyang isa sa mga iyon, ay bigla siyang nailang na makitang nakalabas ang kanyang cleavage. Hindi rin siya mahilig magsuot ng skirt.
Mas kampante siya magsuot ng soft jeans at maong pants. Napailing siya. Kasama ba sa sakit na amnesia pati ang pagkalimot ng taste? Napatingin siya sa mga cosmetics na nasa harapan. Napasimangot siya dahil hindi na niya malaman kung para sa anumang iyon at kung paano ilagay. Dumako ang paningin niya sa nakahilerang pamango. Sana naman kahit isa man lang sa mga iyon ay may magustuhan siya. Sa wakas, inakapili rin siya ng isang maroon blouse at hindi gaanong malalim ang neckline at isang fitted jeans. Balak sana niyang isuot ang isang itim na sapatos sa nakahilera na napakaraming sandal sa isang sulok na iyon ng silid. Ngunit napansin niyang maluwang iyon ng kaunti sa kanya at hindi siya komportable kapag ganoon. Nagtataka man ay pinili na lamang niyang isuot ang isang strappy stiletto sandals. Tapos na siyang mag-ayos ng sarili nang may kumatok sa kanyang silid. Nang utusan niya na buksan na lamang na kung sino mang kumakatok ang pinto ay bumunga doon si Yaya Ading. Julian, iha. Ihaya, kayo pala. Tapos na ho akong magbihis. Nakahanda na ho ba ang sasakyan? Kakanina pa anak. Pero hindi naman iyon ang ipinunta ko. May bisita ka sa ibaba. Si sino ho? Si Francis, ang nobyo mo. Bahagya siyang natigilan. Hindi pa niya nais na makaharap si Francis dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot niya kapag binuksan nito ang usapan tungkol sa pag-aayos ng kanilang kasal. Hindi nga niya malaman kung paano sasabihin dito na ipagpaliban na muna nila ang balak nilang pagpapakasal hanggat hindi pa siya gumagaling sa kanyang sakit. Julian, anak, untag ni Yaya Ading sa kanya dahil tila napansin nito ang bahagya niyang pagkatulala. Papakasabi hong bababa na ako. Sige, tugon nito. Patalikod na sana ito sa kanya nang tila mapansin ang kanyang ayos. Hindi ka na ba nagme-makeup, Julian? Bigla siya napatingin sa salamin. Manipis na foundation at kulay caramel na lipstick ang gamit niya. Pinatungan niya iyon ng isang glossy brown lipstick, kaya lumabas na simple at natural ang kulay ng kanyang mga labi. Kung wala sigurong malalim na peklat ang itas ng kanyang labi, ay baka mas naging kaakit-akit pa iyon. Natural na ring maganda ang bilugan niyang mga mata at malalantik na pilik mata, kaya hindi niya iyon pinagkakaabalahan pang lagyan ng maskara. Hindi na huyaya, napakabit ito ng mga balikat. Kung sa bagay, mas maganda ka ng simple lang. Nagtataka lang kasi ako dahil palagi mo sa akin sinasabi na para ka na ring lumalabas ng hubad kung hindi ka magbe-makeup. Alanganin siyang napangiti dahil muli na naman dinalo ng pagtataka ang kanyang isipan. Bueno, bumaba ka na lamang kapag tapos ka ng mag-ayos. Sabay na ho tayong bumaba. Lumabas na siya ng silid pagkatapos niyang bitbitin ang handbag. Ang araw na iyon ay papunta siya sa Maynila upang pumirma ng ilang importanteng dokumento sa real estate ng kanilang pag-aari. Kagabi pa niya pinag-aaralan ang kanyang mga pirma. Simple lamang iyon, kaya madali niyang nagaya. Nakakatawa mang isipin, pero pati pirma niya ay nakalimutan na rin niya. Julian, sa halip na pananabik, ay pagtataka pa ang nabasa niya sa mukha ng lalaking naghihintay sa kanya sa sala. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkailang nang yumakap ito sa kanya. Sa sandali, sabi niyang bahagyang napalayo rito. I'm so sorry. Nakalimutan kong hindi mo nga pala ako kilala. Sinabi na sa akin ni Papa kung ano ang nangyari sa iyo. And I'm sorry, Julian, dahil wala ako sa tabi mo na mga sandaling nanganganib ang buhay mo. I understand you, Francis, na nasabi na rin sa akin ni Tito Enrico kung bakit wala ka sa ospital. Nasa medical mission ka raw. Mabilis man itong napatango, ay napansin niyang tila may mali sa kanyang sinabi. Bakit ka nga pala naparito? Naisipin niyang itanong. Tinawanan naman siya nito. What am I doing here? Siyempre, binibisita ka. Palagi ko namang ginagawa yon kapag wala ako sa trabaho. Isa pa, nasabi sa akin ni Papa na papunta ka sa Maynila. Sa halip na siya ang sumama sa iyo ay inutusan niya akong samahan ka. Hindi na kailangan, Francis. Kasama ko naman si Yaya Ading. Love, hindi gaano pamilyar si Yaya Ading sa mga pasikot-sikot sa opisina ng real estate niyo. Ilang beses mo na akong isinama roon, kaya matutulungan kitang pag-aanin ang trabahuhin mo roon ngayon. Napatingin siya kay Yaya Ading.
Mabilis din naman siyang napabaling uli kay Francis. Sige, pero gusto kong isama pa rin natin si Yaya Ading. Sure, pero naisip ko lang na bakit kailangan pang ikaw ang mismo pumunta sa Maynila. Bakit hindi ka nalang mag-utos sa tauhan niyo roon para pumunta rito? Ako ang may gusto niyon, Francis. Total, kaya ko naman ang aking sarili. Nakaramdam siya ng iritasyon dahil sa sinabi na rin iyon sa kanya ni Enrico. At naiinis siya sa mga ito dahil parang ayaw na siyang palabasin ng mga ito sa bahay na iyon. Well, as you wish, my love. Ngumiti ito. Sabay gagap sa kanyang palad. Gusto sana niyang bawiin iyon, subalit ayaw naman niyang masaktan ito sa kanyang iginagawi na para bang nandidiri siya rito. Mas mabuti nang sa Amerika na muna, Vincent. Hindi mo makakalimutan si Gwen kung patuloy kang titira dito sa Cebu. Parang walang narinig si Vincent habang inaayos ng kanyang mama ang damit niya sa isang malaking maleta. Magmula nang inilibing si Gwen ay wala na siyang ginawa, kundi titigan ang larawan nitong nakadisplay sa kanyang silid. Luluwas tayo ngayon sa Maynila. Sumabay ka na sa flight ng tita Lulo mo. At least, hindi man kita masamahan sa biyahe mo, ay naroroon ang kapatid ko para asikasuhin ka. Wala pa rin siyang kibo. Iritado naman itong lumapit at kinuha sa kamay niya ang larawan ni Gwen. Pwede ba, Vincent? Huwag kang ganyan kapag dumating ka na sa Amerika. Huwag mo naman bigyan ng sakit ng ulo ang lolo at lola mo roon. Pabuntong hiningan niyang kinuha ulit sa kamay ng kanyang mama ang larawan ni Gwen. Sa wakas ay nakuha niyang magsalita. You win, mama. Pumayag na akong manirahan sa Amerika. But please, huwag mo naman akong utusan na kalimutan ko si Gwen. Bakit hindi ko gagawin iyon, Vincent? Look at yourself, daig mo pang binuhay ng bangkay. Naglalakad ka nga at nagsasalita, pero wala ka namang buhay. Go on with your life, anak. Marami ka pang babaeng makikita na pwedeng makahigit sa pagmamahal ni Gwen sa iyo. Mabilis siyang umiling sa sinabi nito. I don't wanna live my life anymore, mama. Now that Gwen has left me. Naiiling na itinayo siya nito mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama. We better get going. In an hour, paalis ng eroplanong sasakyan natin patungong Manila. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po uli ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.